Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po ako po ito si Brian De La Cruz, ang inyo pong kaklase para po sa ating asignaturang Development Communication 206 kung saan nabigyan po tayo ng pagkakataon upang makihalubilo sa kapwa po nating kamag-aral sa usapin po sa konteksto ng Pilipinas na kung saan makakatulong po ba o meron daw po bang dulot ang new media sa gawain po ng development communication. Pero po bago po natin balangkasin ang aking sagot, ibabahagi ko muna po ang tatlong tradisyonal na media. Ang tradisyonal na media po na ating kinalakihan ay radyo, telebisyon at pahayagan. Kaya naman po iisa-isahin ko po ito. Batay po sa Kantar Media noong December 2023, 62% daw po ng mga Pilipino sa bansa ay gumagamit pa rin po ng radyo upang pagkuhanan po ng impormasyon. Sinundan po ito ng telebisyon na ang sabi naman po ng Pulse Asia Survey noong October 2021, 91% naman po ng mga Pilipino sa Pilipinas ay nanonood lamang po ng telebisyon upang may pagkuhanan po ng bagong balita. At pangatlo naman po ay pahayagan. Sa datos po ng Philippine Print Market noong 2019, tatlo po sa 100 Pilipino sa syudad o lungsod o dito po sa city sa English ay nagbabasa lamang po ng dyaryo at 6 naman po sa 10 Pilipino sa probinsya, lalawigan o hindi po naaabot ng modernong teknolohiya ay nagbabasa po ng dyaryo. Yan po ang mga datos po na nakuha natin mula po sa iba't ibang tanggapan ng pananaliksik pang media na kung saan ipinapakita dito na tinatangkilik pa rin ng mga Pilipino ang radyo, tinatangkilik pa rin ng mga Pilipino ang telebisyon, maging ang pahayagan sa iba't ibang pamamaraan, sa iba't ibang lungsod at sa iba't ibang konteksto. Kaya naman po, para po sa akin, ako po bilang isang broadcaster, malaking tulong po ang tatlong ito sa pagpapahayag po ng mga ilang development communication work po natin kung tayo po ay magpupursige upang ihatid po ang mga impormasyon sa pamamagitan po ng tatlong ito. Ngunit, doon po sa una nating tanong, sa konteksto daw po ng Pilipinas, ako po ba ay sang-ayon o hindi? Sa katunayan po niyan, ang masasabi ko lang po, radyo noon, radyo pa rin ngayon at broadcast sa telebisyon hanggang ngayon. Yan po ang katotohanan sa Pilipinas na radyo at telebisyon pa rin po ang tinatangkilik ng mga Pilipino sa usapin po ng tunay na impormasyon. Mamaya po malalaman po natin ang sagot. Bakit hindi po ako sumang-ayon na ang new media o ang paggamit ng internet o ang paggamit po ng mga ilang social media platform ay hindi po ako sumang-ayon. Mamaya po babalangkasin ko rin po yan. Dito po sa aking nakuha pong datos, makikita nyo po sa inyong mga screen. Pag sinabi po natin po oksapot, ito po ay website. Siyempre, ang website po ay ginagamitan ng internet. Batay po dito, 84.1 milyong mga Pilipino ang gumagamit po ng social media tulad po ng Instagram, X, TikTok, Pinterest, Telegram at Viber. At 75 naman po na milyong mga Pilipino ay gumagamit po ng e-commerce sa online shopping tulad po ng Lazada at Shopee. At 7 milyong mga Pilipino naman ang gumagamit ng internet sa pamamagitan po ng streaming application tulad po ng Netflix, Spotify, iWantv at yung iba po ay nakasubscribe pa sa mga ilang pornong video. At yung iba naman po ginagamit po ang internet bilang pastime ng mga Pilipino. Kung ating pong babalikan o ating pong babalangkasin, ang tatlong tradisyonal na media ay nakatuon pa rin po sa kanilang mandato, ang magbahagi ng impormasyon, ang magbahagi ng detalyadong mensahe hindi lamang po sa kanilang nasasakupan kundi maging sa publiko. Yan po ang kapangyarihan ng tatlong media o ang tatlong tradisyonal na media na ating kinalakihan, ang radyo, telebisyon at maging pahayagan. Batay po dito sa aking mga nakuhang pananaliksik, ito po ay sobrang nakakabahala
dahil po imbis na ang internet ay dapat po nating gamitin sa kabutihan, ito po ay nagiging bahay-aliwan lamang po na kung saan dito nga po sa 7 milyong mga Pilipino ay gumagamit ng streaming application tulad po ng Netflix, Spotify, iWantTV at maging sa pang-subscribe sa mga pornong video. Ito po ay lubhang nakakabahala dahil po hindi po ito makakatulong sa development communication work po natin. Hindi lamang po yan dahil nagiging pastime daw po ito ng mga Pilipino. Ngayon po, maaari pong makatulong ang internet. At syempre po, sa nakita po nating datos, hindi pa po natin lubos na nauunawaan o hindi pa lubos na nauunawaan ng mga Pilipino, ano ba ang tama at ano ba ang wastong paggamit ng internet. Dito pa lamang po natin matutunghayan na kahit po maaari pong sa lungsod o maaari po sa rural, hindi pa po natin lubos na nababalangkas ang wastong paggamit ng internet. Ito po ang mga datos sa to. Mamaya po ibibigay ko po ang mga ilang pahinaryang ginamit upang matiyak nyo din po kung paano ko po ito ginamit. Kaya naman po ang tanong po dito ay maaari bang ang new media at ang development communication work ay magamit po ang internet? Ang sagot ko po, oo at hindi. Kung ating pong babalik-balikan, tinalakay po dito ni Dr. Nora Cruz Quebral na ang development communication daw po ay kombinasyon ng sining at agham upang magkaroon daw po ng isang human communication na ina-apply daw po sa mabilisang transportasyon, maaaring bansa sa pamamagitan ng tao upang masolusyonan ang kahirapan doon po sa kanyang dynamic state at magkaroon po ng malaking posibilidad sa pagkakaroon ng pantay-pantay at malaking potensyal ng mga tao. Balikan po muli natin ang usapin po sa internet. Dito po natin nakikita na ang 7 milyong Pilipino ay ginagamit po sa isang sexual na moralidad ang pagkakaroon ng isang pag-subscribe ng video po sa mga porno. At makikita nyo po, pastime po ng mga Pilipino ang paglalaro ng online games. Isa po ito sa nakakalungkot o isa po ito sa nakakabahalang porsyento po o bilang ng mga Pilipino na gumagamit ng internet. Kung kaya't hindi po natin matutupad ang sinabi po ni Dr. Quebral sa usapin po ng development communication. Ngunit, wag naman po nating hayaan o wag naman po nating itago lamang po ang usapin na ito dahil po malaki pa rin po ang potensyal. Yes po, sumasang-ayon din po ako na malaki pa rin po ang potensyal ng internet o ng ilang mga social media platform sa pagpapalakas o sa pagkakaroon po ng ilang trabaho para po sa ilang development communication work. Ito po ay ang aking nabalangkas sa usapin po ng kakayahan ng internet. Kanina po ay binalangkas po natin ang usapin ng internet, ang usapin po ng resolusyon, ang usapin po ng 3 media po. Dito po, ito po ang mga kakayahan ng internet. Una po dito ay ang National Fiber Optic Backbone. Ang pananaliksik na po ito ay galing sa World Bank. So, ang dito po ipinapakita na maaari pong magkaroon pa ng mas matibay o mas malakas po na koneksyon ang ating samahan dito sa Pilipinas kung mapapalakas po natin ang internet. Hindi lamang po sa Luzon, hindi lamang po sa Metro Manila, kundi babalangkas po tayo sa middle mile, dito po sa middle mile, na kung saan magkakaroon po tayo ng matibay na koneksyon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pangatlo po dito ay ang end-to-end task na kung saan sa pamamagitan po ng mga eskwelahan, sa mga ospital at mga ilang pampubliko ay magkakaroon po tayo ng mga Wi-Fi's. At syempre magkakaroon po tayo ng mga climate change resolution dahil po sa paggamit ng internet. At kung ating pong babalikan, ang laki po ng issue natin sa internet. Kaya magkakaroon po tayo ng tinatawag na cyber security o magkakaroon po tayo ng internet security sa pamamagitan po ng internet. At syempre, pagkakaroon ng malaking oportunidad. Pero po sa likod po ng mga aking ipinakitang datos, ito po ay mararanasan lamang sa urban, sa syudad po o lungsod. Kaya naman po, napakalaki po pa rin
ng kapunangan o kailangan pa rin pong tantusan sa usapin po ng mga rural po natin. Pag sinabi po nating rural, probinsya, lalawigan at ilang mga tribo na hindi pa natin naaabot. Ngayon po, para po sa akin at sa kabuuan po ng aking sinabi, hindi po ako sumasang-ayon sa paggamit po ng internet sa usapin po ng development communication. Hindi po ako kontra sa mga ilang pagbabago. Pero para po sa akin sa konteksto po ng Pilipinas ngayon, ito po ay malabo. Ito po ay hindi pa po nagbibigay ng tamang impormasyon. Ngunit, hindi ko po isinasara ang aking kaalaman sa paggamit ng media, sa paggamit po ng tatlong kasangkapang tradisyonal na media upang magbahagi ng impormasyon. Kaya naman po para po sa akin, oo at hindi po ang aking sagot. Maliban na lamang po yan kung ang Pilipinas ay magbabago sa mga ilang henerasyon, so magbabago po sa, sabihin na po natin, sa hinaharap. Lalo na po ngayon, kung ating pong maaalala sa mga ilang balita sa usapin po ng national budget, mismong kalusugan po o mismong kagawaran ng ating kalusugan, lalo na po sa PhilHealth, ay tinanggal ng budget. Ngayon po, ang masasabi ko lamang po sa ating tampok ay maraming salamat po. Naway naintindihan niyo po ang aking ibinahagi po sa inyo. Naway magkaroon po tayo ng malusog at matabang discussion po dito po sa ating kwentuhan. Kaya naman po sa lahat po ng nagpakita ng kanilang husay at galing sa pagsagot, mapatradisyonal man po yan, mapa-internet, naniniwala po ako na ang taong marunong gumamit ng tunay na karunungan, siya lamang po ang may kakayahang magbahagi at magpakita ng tamang resulta. Muli po, maraming salamat at ayan po ang aking naging sagot sa New Media and Development Communication Work para po dito sa ating discussion issue number 2. Muli po, ako po si Brian De La Cruz.